Sesyon ng Senado kaugnay sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sinimula na ngayong araw. Ilang opisyal ng PBBM administration dumalo sa pagdinig. Nasirang tulay sa bahagi ng North Luzon Expressway sinimulan ng kumpunihin. Mabigat na trapiko sa expressway posibleng tumagal ng 3 linggo. Department of Transportation naghahanda na ng libreng sakay para sa isasagawang transport strike ng Manibela sa susunod na linggo. Department of Migrant Workers magsasagawa ng job fair bukas bilang bahagi ng International Women's Month. Members Church of God International muli nagdaos ng mass blood donation sa iba't ibang lugar sa bansa. At nasa 5,000 pamilya na pagkalooban ng libreng grocery packs sa muling pagdaraos ng Grand Fiesta ng Diyos ng MCGI ngayong araw. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, March 20, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Formal nang inianunsyo ng International Criminal Court ang appointment ng British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaprubahan ng ICC ang appointment ni Attorney Kaufman noong March 17. Nauna nang ininominate ni dating Pangulong Duterte si Attorney Kaufman bilang kanyang lead defense counsel sa ICC proceedings kaugnay sa kasong crimes against humanity. Sa isang panayam, sinabi ni Kaufman na kumpiyansa siyang may malakas na depensa para mapawalang sala si former President Duterte sa kanyang kaso sa ICC. Kasalukuyang isinasagawa ngayon ang pagdinig sa Senado kaugnay ng naging pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Layo nito na klaruhin ang mga isyu sa pag-aresto sa dating presidente na ipinatupad ng ilang mga ahensya ng gobyerno. Mula sa Senado, alamin natin ang latest mula kay Asher Cadapan Jr. Live! Asher, ano-ano na mga napag-usapan sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Nel, bakit isinuko ang kapwa Pilipino? Ito ang pangunahing tanong ni Senador Amy Marcos sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ilan sa mga opisyal na dumalo sa pagdinig ay sina Justice Secretary Cristina Remulla, National Security Council Director General Eduardo Año at Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kasama rin sa guest list si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at mga Philippine National Police officials na sina PNP o Police General Romel Marbil at Police Major General Nicolas Torres III. Tanong ni Senate Committee on Foreign Affairs Chairperson Amy Marcos sa kanyang opening speech, bakit isinuko si Duterte na parang walang sariling bayan. Ito ay habang may sarili din namang mga batas ang bansa na dapat manaig at hindi ang ibang bayan. Kung magagawaan niya ito sa dating Pangulo, maaari niya itong magawa sa iba pang individual. Ang hustisya niya na itinataw o pinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya kundi pang-aalipin dahil hindi niya ito hindi niya tayo alipin kundi mga Pilipino. Question naman kay kinisyon naman ni Senador Christopher Bongo kung bakit umabot sa ganito, kung may umiiral na hustisya sa bansa at bakit pinayagan ito ng gobyerno. Kung kaya niya dalhin agad doon sa The Hague, Netherlands si Duterte, dapat kaya rin dalhin ito papalik sa loob ng 24 oras. Pinuna rin nito ang ipagpayag sa paglapit ng doktor kay Duterte nang dumating ito sa Ninoy Aquino International Airport bago o sa oras na ito ay inaresto upang matiyak ng doktor ang kalusugan nito dahil 80 taon na ito at may 27 gamot na iniinom habang nangangailangan
ng medical attention. Hindi lang anya ito issue kay dating Pangulong Duterte, kundi mahalagang usapin ng soberanya. Sa pagtatanong naman ni Senador Marcos sa mga opisyal ng mga dumalong ahensya ng gobyerno, sumang-ayon ng mga ito na hindi na miyembro ang ICC o hindi na miyembro ng ICC ang bansa. Ngunit paliwanag ni Justice Secretary Crispin Remulla, walang jurisdiction ang ICC sa bansa, ngunit may jurisdiction sa individual na nakagawa ng krimen. Sagot naman dito ni Senador Marcos ay hindi naman nililitis ang buong bansa, kundi ang individual. Ang pagdinig ng Senado dito at sa ilalim sa mga pagtatanong mga resource person, mga official ng iba't ibang mga kaukulang ahensya, kaugnay nga yan sa pag-aresto kay dating Pangulo. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Handang humarap ang Department of Justice sakaling magsagawa ng oral arguments ang Korte Suprema kaugnay sa pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Nilinaw rin ni Secretary Crispin Remulla na nalaman lang niya ang warrant of arrest na in-issue sa dating Pangulo nang pumunta siya sa Austria. Narito ang report ni Dante Amento. Matapos umatras si Solicitor General Menardo Guevara na ipagtanggol ang gobyerno sa petition for habeas corpus na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema, sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, pinaghahandaan na rin nila ang pagkakaroon ng oral argument sa SC ng nasabing kaso. Sa ngayon, ang Department of Justice na ang tumatayong abogado ng mga respondent. Dagdag pa ni Secretary Remulla, kaya naman nilang harapin ang nasabing kaso kahit tumanggi ang Office of the Solicitor General o OSG na depensahan ang pamahalaan. I don't think that there's anything to make a big deal of. I consider it a personal reason, and we will move from there. We will just move on from there and defend the case in the Supreme Court if there have to be oral arguments. Una nang hiniling ng DOJ sa Supreme Court na ipawalang bisa ang petisyon dahil moot o wala na umano itong saysay sapagkat wala na sa kustudiya ng Pilipinas ang dating Pangulo. Samantala, sinabi rin ni Remulla na nalaman na lang niya ang issue ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay FPRRD noong bumiyahe siya sa Vienna, Austria para sa UN seminar hinggil sa war on drugs. Nothing is coincidence if we all believe it, right? But I was already about to board the plane when I was told that there were rumors about an ICC warrant coming out. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pipigilan ng Malacanang si dating Senator Laila De Lima kung nais nitong tumistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malaya itong magagawa ni De Lima kung papayagan siya ng International Criminal Court. Siguro kung yan po naman ay kanyang voluntaryong gagawin at kung siya naman po ay papayagan sa ICC, sa pamuno po ng prosecutors sa ICC, hindi naman po tayo tututol dyan. Samantala, hindi naman tama na isisi sa Marcos administration ang sinapit ni Duterte. Sinabi ni Jose Castro na hindi na sana umabot sa pag-aresto kay FPRRD ang kaso nito sa International Criminal Court kung inasikaso ito agad ng kanyang administrasyon. Muli, ibabalik po natin, hindi po ba dapat sila nga muna ang nagsimula? Para kung meron pong dapat na ipagpatuloy ang Administrasyong Marcos patungkol sa pag-iimbestigang yan, ay dapat nasimulan na po. So, wag natin ipahid ang kasalanang ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Walang balak tumakas ng Pilipinas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa kabila ito ng posibleng paglalabas ng warrant of arrest at pagdakip sa kanya. Gayunman, sinabi ng senador na kung wala siyang makitang pag-asa na mabibigyan siya ng hustisya, maaaring magtago na lang muna siya. Yun nga lang, hinihintay lang natin yung maging desisyon ng Supreme Court. Kung ito ay pabor o hindi pabor sa atin, then
we will make our next move kung ano maging decision ng Supreme Court. Na hindi kayo susuko. Kasama yan sa kinikonsider natin, kasama yan sa course of action na pwedeng gawin. Nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government Davao Region sa mga barangay official na manatili pa ring non-partisan sa gitna ng kabi-kabilang pagkilos ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Matapos ang pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kabi-kabilang pagkilos ang isinagawa ng iba't ibang grupo upang ipakita ang kanilang pagsuporta sa dating punong ehekutibo. Ilan sa mga barangay official ang sinasabing nakikisali at nangunguna pa sa mga kilos protesta. Bunsod nito, nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government o DILG Davao Region na dapat ay manatiling neutral sa politika o non-partisan ang mga ito. So dili sila dapat mag-apil-apil kung sa may kasikas nato sa atong mga bahin sa pamulitika. Ang ilang trabaho, ang ilang responsibilidad is ang atong pagtabang o pagserbisyo sa katawhan. Samantala, inihayag ng Police Regional Office 11 na nakalatag na ang security plan ng pulisya sa inaasahang malaking rally sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngayong March 28. Paalala ng pulisya sa mga grupong magsasagawa ng rally, tiyaking kumuha ng permit kung ang gagawing pagkilos ay sa labas ng Freedom Park alinsunod sa guidelines ng local government unit. Of course, meron ng security plan for that. We will provide enough PNP personnel to secure the area kung saan po gaganapin yung rally. Kung sa Freedom Park kayo magra-rally, no need na magkuha ng permit sa local government. Kung aside sa mga Freedom Parks, as per guidelines sa mga LGU, you have to secure a permit. Ang pulis naman po ay i-implement lang naman namin kung ano yung mga city ordinances. Hinimok din ng PRO 11 ang mga rallyista na gawing mapayapa at tiyaking hindi makaaabala sa publiko ang isasagawang kilos protesta. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit sa kalahating porsyento ng mga Pilipino ang naniniwalaan dapat na mapanagot si dating Pangulong Duterte sa umano'y extrajudicial killings. Batay sa latest Social Weather Station survey na kinomisyon ng Stratbase, lumabas na 51% ng mga respondent ang nagsabing dapat na managot ang dating Pangulo sa umano'y mga pagpatay na bunga ng madugong war on drugs noong panahon ng kanyang panunungkulan. Habang 25% naman ang nasabing hindi sila sang-ayon dito. Samantala, mayroong 14% ang undecided at 10% na nagsabing wala silang sapat na kaalaman para magbigay ng kanilang opinyon. Isinagawa ang survey mula February 15 hanggang February 19 sa 1,800 respondents mula sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinamon ni House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas si Attorney Harry Roque na umuwi na ng Pilipinas at harapin ang mga kinakaharap na issue sa Pilipinas. Kabilang na rito ang arrest at detention order laban sa kanya ng House Quadruple Committee bunsod ng hindi pakikipagtulungan sa investigasyon sa iligal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Dawit din ang dating human rights lawyer at Duterte spokesperson sa isang human trafficking case na isinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Bago ito, inihayag ni Attorney Roque na plano niya mag-apply ng asylum sa the Netherlands. Harry Roque, umuwi ka na dito sa Pilipinas kasi wala ka namang iaambag dyan. Actually, kung sinasabi na nga ng Vice President o kampo mismo ni Duterte na hindi ikaw ang siyang mag-lead doon or magiging parte, bahagi ng team pala ng defense ni Duterte, di dapat umuwi ka na dito sa Pilipinas at harapin mo yung mga cases na dapat mong harapin dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa mga congressional inquiries.
Hindi pa rin umuuwi ng Pilipinas at nananatiling nasa the Netherlands si Vice President Sara Duterte matapos na dalhin doon ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, nagpaalala ang Presidential Communications Office sa Vice Presidente na kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin dito sa Pilipinas bukod sa pagiging anak ni former President Duterte. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Hinihikayat ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na bumalik na ng Pilipinas upang gampanan ang kanyang trabaho sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat kalimutan ni VP Sara ang kanyang mga obligasyon at tungkulin na dapat niyang gawin sa sambayanang Pilipino. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa the Netherlands ang pangalawang Pangulo dahil dinadalaw niya sa detention center ng ICC ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman, pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Bukod sa kanyang trabaho bilang vice-presidente, iginiit din ng Malacanang na dapat nang ipaliwanag ni VP Sara kung paano umano ginastos ang confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Kung naman po ay nadiscover po, dapat po rin patunayan. Kasi as of the moment, nasabihin pa rin po natin, may presumption of regularity patungkol dyan. Pero, since nako-question nga po ito, dapat lamang pong patunayan ni VP Sara kung ang mga resibong ito ay totoo o hindi. Binigyang diin din ng Malacanang na karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung saan ginagastos ang pera ng taong bayan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni House Secretary General Reginald Velasco na kabilang sa preparasyon ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang isang kilalang law firm, partikular na ang Divina Law. Sa isang pahayag, nilinaw ni Velasco na hindi mula sa Divina Law ang private lawyers na kasamang naghahanda ng Kamara para sa impeachment. Binubuo umano ang legal team ng seasoned professionals na nagpapahalaga sa due process. Binigyan din ito na ang mga abogadong tumutulong sa impeachment prosecutors ay nakatuon sa layunin ng hustisya at serbisyo publiko. Taliwas ito sa mga ulat na ang mga ito ay galit kay VP Sara. Marami rin sa kanila ang may malalim na karanasan sa trabaho kasama ang public prosecutors at maalam sa mga batas. Tinuligsa ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang tila pagbaliwala ni Vice President Sara Duterte sa kontrobersya ng pag-disburse nito ng confidential funds. Ito ay matapos magpahayag ng duda ang Vice Presidente sa hawak na ebidensya ng Kongreso laban sa kanya kaugnay ng impeachment complaint. Mula sa House of Representatives may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba ang pahayag ni VP Sara Duterte tungkol sa pinagdududahang recipients ng kanyang confidential funds? Ella, iginiit na Vice President Sara Duterte na hindi niya masagot yung mga tanong kaugnay ng mga kaduda-dudang pangalan ng mga recipients ng confidential funds ng kanyang tanggapan. Ayon sa Vice Presidente, hindi niya alam kung papaano humawak ng ebidensya ang Kongreso laban sa kanya. Dagdag pa nito, hindi nito alam kung ito ba talaga ang mga isinumiting dokumento ng kanyang tanggapan. Tinuligsa ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang pahayag na ito. Ayon sa mambabatas, ipinapakitang wala niyang alam si VP Duterte sa issue. Dagdag pa niya, dapat naghahanda na para sa kanyang impeachment trial si VP Duterte. Hindi rin dapat nito binabaliwala ang mga alegasyon laban sa paggastos ng confidential funds ng kanyang opisina. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.
Naghahanap ang International Criminal Court o ICC ng mga freelance transcriber na bihasa sa wikang Tagalog at Cebuano. Ang mga matatanggap na aplikante ay magtatrabaho sa Language Services Unit ng ICC at tututok sa pag-transcribe ng audio at video materials. Kabilang na ang posibleng maselang mga content. Ang job posting ay lumabas sa kanilang website noong January 28, 2025. Mahigit isang buwan bago maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaprobahan ng Department of Budget and Management o DBM ang 16.89 billion pesos na pondo para sa pagtaas ng subsistence allowance ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Sa bisa ng Executive Order No. 84 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itataas ang allowance sa 350 pesos mula sa kasalukuyang 150 pesos bawat araw. Retroactive ang pagpapatupad ng nasabing EO simula January 1, 2025 na pakikinabangan ng mga opisyal, enlisted personnel, trainees at reservists na sumasailalim sa pagsasanay ng AFP. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, malaking tulong ito sa mga sundalo na huling nakatanggap ng dagdag allowance noong 2015. Posibleng patawanan ng contempt at detention order ng House Triple Committee ang social media personalities na patuloy sa pagtangging dumalo sa pagdinig ng 3 House panels kaugnay ng pagkalat ng fake news online. Sa March 21, Biyernes, nakatakda ang ikatlong pagdinig ng TRICOM. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Nagpadala na sa PINA ang House Triple Committee o TRICOM sa 11 social media personalities na hindi dumadalo sa pagdinig ng 3 House panels. Nagsasagawa ng investigasyon ng TRICOM kaugnay ng paglaganap ng fake news, misinformation, disinformation at cybercrimes. Kung hindi pa rin dadalo ang online content creators sa pagdinig sa Biyernes, March 21, posible nang patawan ng mga ito ng contempt at iutos ang pagdetine sa detention facility ng Kamara. Kabilang narito ang dating Presidential Communications Office Chief, Attorney Trixie Cruz Angeles at former National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at siyam na iba pa. Ayon sa overall chairperson ng TRICOM na si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, may kapangyarihan ng Kongreso na ipatawag ang mga individual para tumistigo sa mga isyung mahalaga sa kapakanan ng publiko. Anya, ang hindi pagpansin sa lawful orders ay direkta umanong paghamon sa institusyon at democratic principles na pinangangalagaan nito. Naniniwala naman si House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, mas lumala pa ang fake news kasunod ng pag-aresto ng mga otoridad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagsuko sa kanya ng Philippine government sa International Criminal Court o ICC dahil sa crimes against humanity. Napakarami talaga ngayon na lumalabas ng mga fake news. Habang nagditinig tayo ng ganitong mga cases, palala ng palala lalo na nung time ng arrest ni Duterte, nagpapakita ng napakaraming mga rallies, hindi naman pala yun dito, no? Hindi naman pala dito sa Pilipinas. So, ang mga fake news umabot pa sa pag-iiba ng mga itsura or ng mga biktima ng mga extrajudicial killings. Layo ng TRICOM na makabuo ng legislative measures upang malabanan ang pagkalat ng disinformation sa bansa. Naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang online content creators upang questionin ang legalidad ng pagdinig ng House TRICOM. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ngayong araw ang pre-enrollment para sa online voting ng mga overseas Filipino voters. Panawagan ng komisyon sa ating mga kababayan abroad na tumugon sa electoral process na ito. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, lahat ba ng mga Pilipino na nasa abroad ay pwedeng magrehistro dyan? At ano ang requirement para makapagrehistro dyan ng ating mga kababayan? Ante, kapag ka
wala sila dito sa Pilipinas sa araw ng halalan. Halimbawa, sila LI Overseas Filipino Workers, seafarers, basta ang pagdating ng eleksyon ay hindi sila nandirito sa Pilipinas, ay maaari po silang magpa-enroll dito sa online voting o internet voting na ipapatupad ng Commission on Elections. At ang naging paalala nga ng COMELEC, Ella, simula yan ngayong araw ay pwede nang magpa-enroll ang ating mga kababayan at tatagal po yan hanggang sa May 7, 2025. Kailangan yung pre-enrollment, Ella, dahil kahit butante pero hindi naman dumaan sa prosesong ito, ay hindi pa rin pwedeng bumoto sa darating na eleksyon. May links naman, Ella, na ibibigay, pipindutin lang, may sariling password na ibibigay para ma-input ng ating mga kababayan ang kanilang mga impormasyon online. Kabilang sa dokumento na kailangan ay passport at iba pang government-issued ID. Ito ay para ma-verify ang isang botante kung ito ba ay totoo o siya ba talaga yung magpa-enroll. Nasa 1.3 million na mga overseas Filipino voters ang kasalukuyang nasa datos ng COMELEC. Mula April 13 hanggang May 12, 2025 ang voting period para sa ating pong mga kababayan na mga overseas voter. Sa taong ito, Ella, ay inaasahan nga na ipapatupad ng Commission on Elections o COMELEC ang kauna-unahang online o internet voting sa ating pong mga kababayan abroad. Doon nakaraang halalan, nasa 1.6 million yung mga rehistradong mga botantes overseas. Subalit, ayon sa komisyon, nasa 80% lamang yung mga nakaboto at target nga ngayon ng COMELEC na sana sa pamamagitan ng online voting, hindi na kasi kailangan pang pumunta sa mga embahada o konsulada ng bansa sa iba't ibang lugar o sa iba't ibang bansa ang ating mga kababayan. Sa pamamagitan lamang ng mga makabagong teknolohiya, ng kanilang laptop, cellphones, ay pwede na silang bumoto. Kaya umaasa ang COMELEC na tutugon dito ang ating mga kababayan na mga Filipino voters abroad. Yan man ang ating update dito sa COMELEC. Balik si Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nagbigay ng 40 Information and Communications o ICT equipment ang bansang Japan sa Commission on Elections o COMELEC. Kabilang narito ang satellite communication units na ayon kay Chairman George Erwin Garcia ay ipadadala nila sa kanilang local offices, lalo na sa mga lugar na mahina ang connectivity na makakatulong sa kanilang pagpapadala ng files. Mayroon ding equipment para sa kanilang cybersecurity department at transmission. Deploy namin yan sa mga lugar na medyo mahihina talagang signal na mga minsan nahihirapan yung mga tauhan namin na magpadala ng mga report sa atin tulad ng mga areas dyan sa Bangsamoro. Ay naman kay Japanese Ambassador to the Philippines Enzo Kazuya, suportado nila ang matagumpay na pagdaraos ng halalan sa bansa. Magiging observer din ang bansang Japan, partikular na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa kanilang unang parliamentary elections at local elections, lalo na at kritikal ang nasabing lugar. We hope to welcome more harmonious elections in the Bangsamoro region underpinned by heightened transparency and confidence. Bumaba sa 36 mula sa dating 38 ang mga lugar na nasa ilalim ng red category o ang mga itinuturing na may seryosong banta ng election-related violence ayon sa Commission on Elections. Samantala, nabawasan din ang mga nasa orange, yellow at green category. Umaasa si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na makatutulong ang mga peace covenants na isinagawa sa iba't ibang lugar upang mapanatili ang kapayapaan sa halalan sa Mayo. Walang lugar ang karahasan sa Maguindanao. Ito ang iginiit ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil kasabay ng pagtitiyak na hindi pahihintulutan ng PNP na mamayagpag ang anumang uri ng pananakot at paggamit ng dahas kaugnay ng nalalapit na eleksyon. Sa isinagawang Political Candidates Forum and Peace Covenant signing sa 6th Infantry Battalion Headquarters sa Awang, Cotabato City, iginiit ni Marbil na ginagawa nila ang lahat para matiyak ang maayos na electoral process. Sinabi pa ni Marbil na poprotektahan ng PNP ang demokrasya at hahayaan na manaig ang balota at hindi ang bala.
Sa ngayon, puspusan ng koordinasyon ng PNP sa COMELEC at AFP para sa pinaigting na pagpapatupad ng seguridad sa Maguindanao. Nauna nang natukoy ng PNP at COMELEC na ilang bayan sa Maguindanao ang nasa listahan ng election areas of concern. Naghahanda na ng libreng sakay ang Department of Transportation upang hindi maapektuhan ang mga commuter sa planong transport strike ng Grupong Manibela simula sa Lunes, March 24. Gayunman, hinihikayat pa rin ng ahensya ang grupo na daanin na lamang sa dialogo ang kanilang hinaing imbes na magtigil pasada upang hindi mahirapan ang mga commuter. Narito ang report ni JP Nunez. Naghahanda na nila ng contingency ang Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang hindi maapektuhan ng strike ang mga commuter. Ayon sa DOTR, kausap na nila ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga local government units para magbigay ng libreng sakay. Paghahanda ito sa planong 3 araw na transport strike ng transport group na Manibela sa March 24 hanggang March 26. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng DOTR, sinabi nito na kinikilala nila ang karapatan ng Manibela na iparating ang kanilang hinaing. Pero umaasa ang ahensya na imbes na magtigil pasada ay magkaroon na lamang ng dialogo sa pagitan ng dalawang panig. Inatasan na ni DOTR Secretary Vince Dizon si Assistant Secretary for Road Transport and Non-Infrastructure Joscoro Jojo Reyes na makipagdialogo sa Manibela sa lalong madaling panahon. Ang transport strike ng Manibela ay bunsod umano ng maling report ng LTFRB. Pinaratangan ng Manibela ang LTFRB na nagsisinungaling umano dahil sinabi nitong aabot na sa 86% ang mga public utility vehicle sa buong bansa ang nagpa-consolidate sa ilalim ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Pero si Secretary Vince Dizon anya ang nagsabi na nasa 43% lang talaga ang mga nagpa-consolidate. Na 43% lamang ang nakapag-comply at yung 43% pa dun sa 86% nag-apply pa lang o nag-submit pa lang. Pagpapatunay ito na sinungaling ang mga datos na ibinibigay ng LTFRB. Ang LTFRB ay sinungaling, dapat lang silang mag-resign, dapat lang silang sibakin. Ayon sa Manibela, nasa 150,000 hanggang 180,000 na mga miyembro nila ang inaasahang lalahok sa transport strike, pangunahin ang mga chapter member nila sa Metro Manila. Kung talagang may sapat na masasakyan ng taong bayan, wala dapat libreng sakay. Pagpapatunay lamang ito na mas marami talaga ang mga apektadong driver at operator dito sa programa na sasama doon sa strike. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakararanas ngayon ng mabagal na trapiko sa bahagi ng North Luzon Expressway. Bunsod ng ginagawang tulay na nasira matapos ang nangyaring banggaan ng 2 truck kahapon. Ayon sa NLEX Management, posibleng abutin pa ng 3 linggo ang pagkukumpuni sa nasirang tulay. Kaya naman asahan na ng mga motorista ang matinding traffic. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, ano na ang latest traffic situation dyan sa NLEX at hanggang saan ba yung tukod ng mga sasakyan? Magandang tanghali, Nel. Simula pa nga kahapon hanggang sa mga oras na ito, talagang heavy traffic ang nararanasan dito sa North Luzon Expressway, particular doon sa lugar sa Marilao kung saan nga yun yung nabanggang tulay at hanggang dito sa Balintawak Toll Plaza. Pagpasok, talagang sobrang traffic pa rin ang nararanasan ng maraming mga motorista. Ayon kay Robin Ignacio, NX Traffic Management Head, bagamat naalis na ang 2 truck na nabangga at sumabit sa tulay sa Marilao Bridge kahapon.
usad pagod pa rin ang mga sasakyan ngayon sa bahagi ng Bukawe, Marilao, May Kawayan hanggang Valenzuela. Nakasara pa rin kasi ang dalawang lane sa Marilao Interchange Bridge dahil sa nabangga ng truck na may lulang oxygen tank. Ating tail end ng pa-northbound ngayon nandito na po sa may Valenzuela area. Yun naman po pa-southbound, bagamat mas maiksi ay meron din pong pagbagal ng daloy ng traffic po natin ngayon. So kami po ay nag-i-implement ulit ng counter flow para po mas mabawasan po yung ating pa-northbound. Sabi ni NLEX Traffic Management Head Robin Ignacio, umabot kasi sa 4.9 meters ang karga ng truck na nagpas sa vertical clearance ng NLEX na 4.27 meters kaya't sumabit ito sa tulay. Sa ngayon ay sinimulan na ng pamunuan ng NLEX na ayusin ang nabanggang tulay pero tatagal ang pagsasaayos nito ng hanggang 3 linggo kaya asahan na rin tatagal ang heavy traffic sa NLEX. Sa ngayon, sir, actually nakapag-shoring sila. May support po ngayon yung tulay. Inuumpisa na po yung pag-repair doon sa tulay ngayon, sir. Yung traffic naman yun po, yun yung i-repair, sir. Kaya kailangan po isara talaga yung dalawang lane doon sa ilalim. At ngayon na po ay may shoring na yung support doon sa tulay. Dahil dun sa nasabing nabanggang tulay dun sa Marilao ay dun sa 4 na lanes, 2 dun yung sarado at 2 lang talaga yung maaaring daanan ng mga sasakyan. Kaya nagkakaroon talaga ng heavy traffic from Marilao to Balintawak sa northbound area. At kaya ang ginawa ng NLEX Management din, naglagay sila ng sleeper lanes from Balintawak to Marilao area at southbound area ito kung saan doon sa southbound area doon na lang yung isang lane na dadaanan na maaari na yung sleeper lane na yon para at least magkaroon ng kaluwagan doon sa naranasang traffic congestion dito sa NLEX, particular doon sa Marilao, May Kawayan, Bulacan at maging sa Valenzuela. Paalala ng NLEX Management para din sa mga motorista kung talagang nagmamadali at para makaiwas doon sa heavy traffic na naranasan, pwede naman silang mag-exit doon sa lugar ng May Kawayan exit at diretso doon sa Ciudad de Victoria, doon sa area na yon para lumabas uli ng Bukawe para magtuloy-tuloy yung daloy ng mga sasakyan nila at hindi naman sila totally maranasan yung heavy traffic dito sa NLEX, particular doon sa Marilao Expressway. At yan muna ating latest live mula dito sa Balintawak Plaza. Balik sa iyo, Nen. Nestor, linawin lang natin, ibig sabihin ito, hindi aabot yung pagkukumpuni sa darating na long holiday sa susunod na buwan. Malapit-lapit na rin yun, ha? Yes, tama ka, Nel. Tiniyak naman ni Sir Robin Ignacio na sinabi niya kanina nung na-interview natin. Sabi niya, hindi nila papaabutin itong long holiday dahil 3 linggo lang ang target nila. Sana nga 2 linggo matapos ng araw nila pero nag-ano sila ng mga 2 to 3 weeks para matapos para hindi naman umabot dun sa long holiday na talaga namang magiging sobrang problema kapag ito ay umabot dun sa long holiday. Nen. Maraming salamat sa iyo, Nestor Torres. Siniguro ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi magagamit ng mga politiko ang ayuda para sa Kapos ang Kita program para sa kanilang kampanya. Ito'y kaugnay ng pagiging exempted ng programa sa election spending ban ng Commission on Elections o COMELEC. Mula sa Quezon City, ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, ano ang titiyakin ng DSWD para hindi magamit sa kampanya ng mga politiko ang AKAP? Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, sisiguraduhin nila na walang presensya ng sino mang politiko ang makikita sa mga isasagawang AKAP payout sa iba't ibang rehiyon ng bansa, lalo na at papalapit na ang 2025 midterm election. Sa ibinigay na pahayag ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, hindi nila papayagan na magkaroon ng mga election campaign-related paraphernalia sa kanilang mga payout.
Aniya, ito'y sa pamamagitan ng pagbabantay ng kanilang mga field offices at COMELEC officers sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Tiniyak din ito na kung mayroon man silang matanggap na report na mayroong mga politiko na pupunta sa mga payout o kung may mga campaign paraphernalia na makikita sa mga pamamahagi ng naturang ayuda, ay kakailanganin nila ng ebidensya para i-verify at i-validate ito bago ipasa ang reklamo sa Commission on Elections o COMELEC. Bukod dito, titiyakin din ng DSWD na sasailalim sa masusing proseso ng assessment ang mga prospective beneficiaries bago maituring na qualified sa AKAP. Ayon din sa DSWD, regular silang maglalabas ng listahan ng mga pangalan ng beneficiaryo, limitado sa probinsya at pangalan ng mga recipients. Kinlaro din ni Assistant Secretary Dumlao na kailangan muna nila ng formal request mula sa kinauukulang ahensya bago nila ilabas eksaktong halaga at mga personal na impormasyon ng mga AKAP beneficiaries sa alinsabay ng pagsunod nila sa Data Privacy Act. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Inanunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang pagtanggal sa 45-day benefit limit upang matiyak na mas maraming pasyente ang makatatanggap ng sapat na serbisyong medikal. Ayon kay PhilHealth Acting President Dr. Edwin Mercado, maraming kondisyon ang nangangailangan ng higit sa 45 araw na coverage. Kasabay nito, pinaalalahanan ng ahensya na ang pag-avail ng mga benepisyo ay dapat nakabatay sa tamang medical indication at treatment plan. Mahigpit ding babantayan ng PhilHealth ang mga admission, readmission at paggamit ng benepisyo na lalampas sa 45 araw. Magkakaroon ng Overseas Mega Jobs Fair ang Department of Migrant Workers sa Robinson's Galleria bukas, March 21, 2025, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mahigit 4,000 overseas job opportunities mula sa 15 licensed recruitment agencies ang alok sa sektor ng healthcare, engineering, hospitality, farming at managerial positions. Ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng 2025 National Women's Month na may temang babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Tiniyak ng Police Regional Office o PRO5, Armed Forces of the Philippines at Commission on Elections ang kahandaan para sa nalalapit na halalan sa Bicol Region. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano-ano ginagawang paghahanda ng PNP, AFP at ng COMELEC dyan sa Bicol Region ngayong papalapit na ang halalan? Yes, Nel, magkatuwang na magsasagawa ng security assessment, simulation exercise at interagency coordination meetings ang PNP, AFP, COMELEC at mga stakeholders bago sumapit ang araw ng halalan sa Bicol Region. Paigtingin din ang information dissemination para may pabatid at mabigyan ng sapat na kaalaman ng publiko sa kanilang karapatan at mga hakbang upang makaiwas sa election-related violence. Nakapagsagawa ng 3rd Regional Joint Security Control Center o RJSCC Coordinating Conference ang Commission on Elections, Philippine Army at Police Regional Office sa Camp Elias Angeles San Jose, Pili, Camarines Sur noong araw ng Martes, March 18. Tinalakay sa pagpulong ang mga estratehiya at mekanismo para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa nalalapit na May 2025 elections sa rehiyon. Pangunahin na sa agenda ang deployment ng mga tauhan ng PNP at AFP sa iba't ibang bahagi ng Kabikulan upang maiwasan ang banta ng karahasan at pananakot. Palalakasin din ng intelligence, gathering at monitoring upang mapaghandaan at maagapan ng anumang election-related violence at aktibidad ng mga private armed groups o PAGs. Mas maigpit din ang gagawing pagpapatupad ng gun ban at iba pang election-related security measures alinsunod sa guidelines ng COMELEC. Kaya din ang paglalatag ng contingency plans at rapid response protocols upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang pangyayari sa panahon ng halalan. Iniyak naman ng PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perciso ang kahandaan ng pulisya sa pagpapatupad ng maigpit na seguridad para sa isang ligtas, maayos at papayapang halalan sa rehiyon.
Yan sa ngayon ay nasa 33 na ang naaresto sa lumabag sa election gun ban habang 32 assorted firearms na ang nakumpiska sa mga ito. 115 ang mga baril pa ang na-voluntary surrendered at 299 naman ang pansamantalang dineposito sa iba't ibang police station sa buong rehiyon for safekeeping. Yan ang balita mula sa Bicol Region. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat sa iyo, Jerry Galicia. Dinamina ng AFP Lady Gunner, Comelec Suffragettes at PNP Lady Patrollers ang kanilang game kahapon sa Paco Arena. Hindi na nila pinatagal pa ang laban at tinapos agad ito sa straight set victories. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Overpass and an easy put away. Para kay Portion, obviously they're always a strong team no matter what. Kahit yung 2-1 win Dr. Argentina, si Arioko with... Walang inaksayang oras ang AFP Lady Gunner, Comelec Suffragettes at PNP Lady Patrollers nang tapusin nilang madali ang kanilang laban sa tatlong magkakasunod na sets. Isang mabilis at matinik na laro ang ipinakita ng tatlong kupunan na hindi na binigyan ng pagkakataong makabawi ang kanilang mga kalaban. Sa unang laban, agad na pinatikim ng AFP ang kanilang matitinding attacks at service aces laban sa NCMH Wellness Warriors. Tinapos agad nila ang unang set sa score na 25-15. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik ang Lady Gunners sa ikalawang set at mas lalo pang pinahirapan ang kalaban. Natapos ang second set sa score na 25-14. Tuluyan ng winalis ng back-to-back champions ang kanilang kalaban sa score na 25-16 sa third set. Sa sumunod na match, mistulang botong panalo. Ganito kabilis natapos ang laban ng Comelec Suffragettes kontra PhilHealth Consulta Health Insurers. Sa unang set, kahit nagbanta ng pagsabay ang health insurers, pinanatili ng Comelec ang kalamangan at tinapos ito sa score na 25-22. Mas bumilis pa ang ikalawang set na natapos sa 25-19 at hindi na nagpatagal pa sa ikatlo at tinuldukan na ito ng Suffragettes sa score na 25-19. Tinanghal na player of the game ang import outside hitter na si Javen Sabas na gumawa ng amazing 21 points. Naging maganda yung laro namin. Meron lang konti na hindi namin ganun nami-minimize yung error namin, pero nakabalik rin naman kami agad. Bigumang makakuha ulit ng panalo, patuloy ang gagawing pag-eensayo ng health insurers ayon kay Assistant Coach Bismarck Del Mundo, lalo at marami pang adjustments silang kailangang ayusin. Rebuilding kasi yung team namin We're different region in over the Philippines. So, kailangan namin dagdag na konting sipag at training pa rin kahit pa paano. At sa huling laban, mabilis at matapang na nilaro ng PNP Lady Patrollers ang laban sa DFA Emissaries. Agad na umarangkada ang Lady Patrollers at tinapos sa score na 25-16 ang unang set. Pagdating ng ikalawang set, pinadali pa nila ang trabaho at pinadapa ang Emissaries sa score na 25-11. Sa ikatlong set, kahit nakipaglaban pa ng kaunti ang DFA, hindi pa rin ito naging sapat at tinapos na ng PNP ang laro sa score na 25-23. Nanguna sa scoring kahapon si Patrol Woman Pinky Salavante na nag-ambag ng 9 points sa buong match mula sa kanyang service aces. Actually po ma'am, sa ngayong season po is first time po pong makasali dito sa PNP Lady Patrollers. Yun po, una-una po medyo may pressure konti kasi ngayon ko lang nakakasama yung mga teammate ko.
Pero ano ma'am, yan po, kung ano yung ano ko dati sa paglalaro ko since elementary, yan pa, enjoy ko na lang, ini-enjoy ko na lang po. Tsaka, yan po, sunod lang po ng sunod sa mga ng coaches. Nag-enjoy din po. Hindi man nakaporma sa Lady Patrollers, magtutuloy-tuloy pa rin ang emissaries sa kanilang basic training at para kay Coach Jose Marie Reyes, mahalagang nag-e-enjoy ang players sa bawat match nila ngayong season. Una, motivation, then pangalawa, enjoy lang dahil halos lahat naman sila is gusto yung volleyball talaga. So no expectation, laro lang sila ng hanggang sa basta bigay lang nila yung best nila yun. Puro basic training pa rin kami para ma-enhance yung skills namin pagdating sa basic. Then, position, yun. Tulad nga ng sinabi ko, experience, medyo biyasa na rin yung mga kalaban namin. Abangan ang susunod na match schedule next week, March 26. Live pa rin mula sa Paco Arena, kung saan maghaharap sa Game 1 ang PhilHealth Consulta Health Insurers kontra BFP Lady Firefighters. AFP Lady Gunner laban sa NHA Home Masters sa Game 2. At PNP Lady Patrollers kontra Comelec Suffragettes sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa ng malawakang blood donation ng Members Church of God International o MCGI sa iba't ibang panig ng bansa. Bahagi ito ng advocacy ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon na makatulong sa kapwa-tao lalo na sa mga nangangailangan ng dugo. Narito ang report ni Alan Manansala. Sa Bicol Region, nasa 5 probinsya ang nakilahok sa ginawang mass blood donation activity ng Members Church of God International o MCGI, kabilang na dito ang Island Province, Masbate. Sa taya ng Philippine Red Cross, sa Masbate pa lang ay nangangailangan na ng 250 hanggang 350 bags na malinis na dugo para sa mga dinadalang pasyente sa mga ospital sa isla. Dagdag pahirap din sa mga Masbateño ang mga sakuna at kalamidad na nararanasan sa Bicol na madalas na nagiging dahilan para ma-isolate ang Masbate at lalong maging mahirap para madalhan ng kailangang dugo. Kaya kailangan ng regular na blood donation sa isla para matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Kaya malaki ang ginagampanan ng MCGI sa pagsasagawa ng mass blood donation quarterly. So unang-una po ang aming pagpapasalamat sa MCGI, kay Brad Daniel Razon po, of course, sa lahat po ng miyembro ng MCGI dito sa probinsya ng Masbate. Ito po ang second year kung saan naka-implement yung ating MOA or Memorandum of Agreement, kung saan ang Philippine Red Cross at ang MCGI ay regular or quarterly po na magkakaroon ng blood donation. So kami po ay lubos na nagpapasalamat sa MCGI, sa pamunuan po nila, sa lahat po ng mga members and sa mga volunteer blood donors po natin na patuloy po na tumutugon sa pangangailangan ng mga Masbateño. Sa Baguio City, nakiisa naman ang MCGI Baguio sa naturang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Baguio General Hospital and Medical Center. Ayon kay Cora Diaz, ang Blood Bank Supervisor ng Baguio General Hospital and Medical Center, sa isang araw madalas ay nakakapaglabas sila ng 50 bags ng dugo para sa mga pasyenteng may sakit na dengue, mga dinadialysis, cancer patients, mga nanganganak na kailangan ng dugo, na aksidente at iba pa. Needing blood. Ganon din po yung ating cancer center, nandito po sa atin sa Baguio Gen. Dito pumupunta yung ating mga cancer patients. As far as Region 2, Region 1, dumadayo sila dito sa atin. So every time na may session sila ng dialysis or chemotherapy sa cancer, generally kailangan talaga nila ng dugo dahil sila yung mga immunocompromised na patient natin.
hindi nila kaya on themselves na nakakapag-produce ng normal na dugo. At sa Mindanao, buong siglaring nakibahagi ang MCGI Tacorong, Coronadal at General Santos Chapter sa ginanap na mass blood donation sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross na ginanap sa Coronadal Coordinating Center, Tacorong Coordinating Center at General Santos Coordinating Center. Nagagalak na makatulong sa pagdugtong ng buhay sa nangangailangan si Eliezer Salo na first time na makapag-donate ng dugo na mula pa sa Pulumulok, South Cotabato. Nagagalak akong makatulong sa mga ibang tao na nangangailangan din ng dugo para sa ikarungtong din ng kanilang buhay. Dahil sa akin, kung meron man akong maitutulong, ay tutulong ako. Ayon naman kay Edmar Tolentino na regular siyang nakikapag-donate ng dugo, malaking bagay ito na makatulong sa kapwa-taong nangangailangan. Awa at tulong ng Diyos, regular po ako nakukuha ng dugo. Kasi napakaganda kasi yung makakatulong ka sa kapwa, sa nangangailangan ng dugo, at napakasarap sa puso na makapagdugtong po tayo ng buhay. Nagpapasalamat ang Red Cross sa patuloy na pagsuporta ng MCGI sa mga isinasagawang blood donation drive. Bilang mga blood donors, sana po dumami pa. At lalo sa mga organisasyong ganito tulad ng MCGI, marami pong salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa programa sa blood service. Dahil ito po ay napakalaking tulong talaga sa atin, hindi lang dito sa South Cotabato. Umaabot po yung dugo natin. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iba't ibang libreng serbisyo ang inihanda ng Members Church of God International sa muling pagdiriwang ng Grand Fiesta ng Diyos. Bahagi nito ang free groceries na sinimula ng ipamahagi ngayong araw. Alamin natin ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, gaano karaming tao ang maaaring mabigyan sa inihandang free grocery packs ng MCGI? Kaya ang mga dumalo dito ngayon sa Grand Fiesta ng Diyos na inihanda o isinagawa ng Members Church of God International ngayong araw. Nasa 5,000 na mga pamilya ang napagkalooban ng free grocery na nasa free store. Sa 5,000. Ng Fiesta ng Diyos na ang layon ay makapaghatid serbisyo hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang panig ng mundo. Ilan sa mga free services ngayong araw sa Brethren Day ng MCGI ang free store, kung saan libreng nakapagkaloob ang grupo ng grocery pack sa mga recipients. Sila na ang bahalang pumili sa mga nais nilang kuhanin na pagkain basta't pasok sa points na nasa kanilang mga stub. Available sa free store ang bigas, canned goods, mga sabon, gayon din maging ang mga gulay. Ngayong araw nga ay umabot na sa 5,000 pamilya ang nakatanggap ng grocery packs mula sa MCGI Free Store. Kaya nga ang sabi ko nga sa kanila, ang lehitimo po na kaanib sa Iglesia ng Diyos ay yung sumusunod sa utos. Hindi naman natin na iaalis, may mga rebelde, yung hindi sumusunod sa utos. May ganun po, in every organization. Pero hindi yun ang lehitimo. Ang lehitimo po na miyembrong kinikilala sa Iglesia ng Diyos ay yung kasama sa pagsunod sa doktrina ng Panginoong Jesucristo, na ito ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Sabi ni Pablo dun sa kanyang sulat sa 12:18 ng Roma, ayon sa inyong makakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Dahil kung hindi natin susundin ito, sabi po ni Pablo dun din sa kanyang sulat sa Hebreo, dun naman sa 12 at 14, sinasabi niya, sundin niyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, ang pagpapakabanal na kung wala ito,
sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Samantala, ongoing din ang free medical services gaya ng medical consultation, dental at optical. Maaari ring makapag-avail ng mga free government services tulad ng NBI, SSS, PhilHealth, PSA at marami pang iba. Ella, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin naman ang pagpunta ng mga tao dito sa lugar at patuloy din na dumadami o humahaba ang pila ng mga nag-a-avail ng mga free services. Bukas din ngayon ang food booth kung saan maaari nang makakuha ng mga pagkain at inumin ang mga pumunta ngayon dito sa Grand Fiesta ng Diyos. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Mia Alonzo. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma Kapitulo 10, versikulo 4 na nagsasabi, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.